Kaya pag-aaralan natin ang tungkol sa templo ni Zerubabel. At ang subtitle ngayon ay Mga Kagamitan para sa Templo. Ang una ay si Seda Wood. Seda, tama ba? Ang mga materyales para sa templo. At ang salita ng buhay ay nagmumula sa Ezra 3, versikulo 7 hanggang 8. Ezra 3, versikulo 7 hanggang 8. Babasahon ko to para sa iyo. Nang magkakayoy, nagbigay silang salapi sa mga mason at mga karpintero at pagkaon, inumin at langis sa mga Sidonyo at sa mga Tiryo upang dalhin si Daud mula sa Lebanon patungo sa dagat ng Joppa ayon sa pahintulot na natanggap nila mula kay Ciro, hari ng Parsya. Mayon, ng ikalawang taon ng kanilang pagdating sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, ng ikalawang buwan, sinimulan ni Zerubabel na anak ni si Altiel, Jeshua na anak ni Jocharo, at ng iba pa nilang mga kapatid, mga pari, at ng mga Levita, at lahat ng dumating mula sa pagkabihag sa Jerusalem, ang gawain at hinirang ang mga Levita mula 20 taong gulang pataas upang pangasiwaan ang gawain sa bahay ng Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya pag-aaralan natin ang tungkol dito. Nakalimtan kong ipakita ang banal na kasulatan. Kaya, ang si Daud, pag-isipan natin ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Sedaud. Ang Sedaud ay isang genus ng mga punong coniferous. Sa pamilyang halaman, ang Pyanche, sa Ingles, ang ibig sabihin ay isa ito sa mga puno ng pino. Tama ba? Isa yan sa mga puno ng pino, di ba? Isa ito sa mga puno ng pino at tumutubo ito sa kanlurang Himalayas sa taas na 1,500 hanggang 3,200 metro. Kaya nga, lumalaki ito sa mas mataas na lugar, hindi ba? Gayon din, lumalaki ito sa rehiyon ng Mediterranean. Lalo na, binibigyang diin ng Biblia ang seda mula sa Lebanon. Napakaganda nito, Lebanon, di ba? Ang altitude ng rehiyong ito ay humigit kumulang 1,000 metro hanggang 2,200 metro, 2,200 metro. Ang seda ay kilala bilang isang puno na kayang mabuhay sa temperaturang kasinbaba ng negatibo 25 degrees Celsius. Kaya nangangahulugan ito na ang punong sedro na ito ay tumutubo sa malamig at tuyong rehiyon. Tama, tuyong rehiyon. Kapag lumalaki ito, kadalasan ay lumalaki ito ng hanggang 30 metro at hanggang upanta o sa bihirang mga kaso, lumalaki ito ng hanggang 60 metro. Kung sa tingin mo ay mga 3 metro ang taas ng kisami mo, isipon mo na ito ay gusali sa ika-10 palapag o ika-12 palapag o baka ika-20 palapag. Talagang matangkad at matangkad ito. At nabubuhay din ito ng hanggang 900 hanggang 1,000 taon. Nabubuhay ito ng humigit kumulang 900 hanggang 1,000 taon. Kaya dahil sa mga kadahilanang ito, may uron itong banayad na tekstura at kahanga-hangang aroma. Kaya magandang gamitin ito bilang materyales sa pagpapatayo ng maraming lugar o mataas na lugar, di ba? At saka diretso ito at siksik at malakas. Panghuli, hindi ito madaling mabulok dahil kailangan nitong dumaan sa lahat ng magaspang at mahirap na temperatura at kapaligirang ito. Hindi ito madaling mabulo. Kung bibigyan kita ng kaunting karagdagang impormasyon para magamit para sa materyales sa pagtatayo o mga materyales sa konstruksyon, kailangan itong lumaki ng hindi bababa sa mga 300 o 400 taon. Kaya kung ikaw, ibig kong sabihin, hindi natin ito nakikita ng normal. Pero sa Biblia, kapag ang seda na ito ay ginamit para sa gusali, nangangahulugan ito na ang seda ay mga 300 hanggang 400 taong gulang na. Nakikita mo naman na napakamahal, di ba?
at napakamahal na materyales na gagamitin para sa gusali, tama ba? Kaya, ang pangalawang numero ay, ano ang mga gamit nito sa Biblia, di ba? Ano ito ginagamit sa Biblia? Una ay ang paglilinis para sa kitungin. Paglilinis para sa kitumin. Kung titingnan mo ang Levitico 14, versikulo 4 hanggang 8, Levitico 14, versikulo 4 hanggang 8, makikita mo sa screen, kung magkagayoy mag-uutos ang saserdote na kumuha ng 2 malinis na ibon at ihahanda ang kahoy at isang eskarlata, isang panali at hisopo para sa taong lilinisin. Iukos din ng pare na patayon ng isang ibon sa isang sisidlang lupa na may tubig na umaagos. Tungkol naman sa buhay na ibon, kukunin niya ito kasama ang sedro, ang kahoy, ang pulang sinulid at ang hisopo at ilulubog ang mga ito. At ang buhay na ibon sa dugo ng ibong pinatay sa ibabaw ng umaagos na tubig. At 7 beses niyang iwiwisik sa taong lilinisin mula sa kitong at ipahayag siyang malinis at pakakawalan ang buhay na ibon sa malawak na parang. At ang taong lilinisin ay maglalaban ng kanyang mga damit at mag-aahit ng lahat niyan buhok at maliligo sa tubig at magiging malinis. Pagkatapos nito, maari na siyang pumasok sa kampo, ngulit mananatili siya sa labas ng kayang tolda sa loob ng 7 araw. Tama, ito ay isang ritual ng paglilinis, hindi ba? Hindi ito ang lunas sa paglilinis, tama ba? Dito nawawala ang kitong, di ba? Kapag ang isang tao ay gumaling na sa kitong, dapat niyang iharap ang kanyang katawan sa pare, tama ba? At dapat gawin ng pare ang ritual na ito ng paglinis upang ipahiwatig, ipahayag, at ipahayag na siya ay malinis na ngayon, tama ba? Kaya ang Levitico 14, versikulo 4 hanggang 8 ay tumatalakay tungkol dito. Ang katapusan, ang ritual, tama ba? Ang seremonya ng paglilinis pagkatapos niyang gumaling, tama ba? At ito, ang kahoy na itinakda ay isa sa mga bagay na ginamit para sa paglinis nato. At masasabi natin dahil, gaya ng sabi natin, ang kahoy na itinakda ay hindi madaling mabulok, tama ba? Hindi madaling kapitan ng fungus. Kaya kinakatawan nito na ang katawang ito, ang katawan ng lalaking ito, ay malaya mula sa nabubulok na ito o sa fungus, tama ba? Kaya natin intindihin ito sa ganitong paraan. At pangalawa, sa Biblia, ginamit ito sa pagtatayo ng bahay ni David at ng bahay ni Solomon. Tama ba? O masasabi nating palasyo, tama ba? Palasyo ni David o palasyo ni Solomon. Makita mo iyan sa 2 Samuel 7, talata 2. 2 Samuel 7, versikulo. Sinasabi nito na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, tingnan mo ngayon, ako'y naninirahan sa bahay ni Sida. Ngunit ang kabanmang Diyos ay nananatili sa loob ng mga tabing ng tolda. Kaya ito ang panahon David kung kailan hindi pa naitayo ang templo. Kaya't si David ay nag-aalala tungkol sa habang siya'y nabubuhay sa napakarangyang impyerno na ang kaban ng Panginoon ay nasa loob pa rin ng tolda. At sa 1 Haripito talata 2, sinasabi nito, 1 Haripito talata 2, sinasabi nito, at siya'y nagtayo ng isang bahay sa gubat. Lebanon, ang haba nito ay 100 siko at ang lapad nito ay 50 siko at ang taas nito ay 30 siko sa ibabaw ng 4 na hanay ng mga haligi na may hanay ng mga biga sa mga haligi. Tama? Kaya makikita natin na hindi lamang ang templo, kundi pati na rin ang bahay ni David, ang palasyo ni David, ang palasyo ni Solomon ay napakarangya. Siyempre, sila ang pinakamahalagang panahon ng bansang Israel. Sila ang pinakamalakas at pinakamayaman. Maari-hari sa kasaysayan ng Israel. Kaya ginamit ang kahoy na seda nga ito. At pangatlo, ang templo ni Solomon. Ito ay ginamit para sa templo ni Solomon. Isahari 6, versikulo 9, sinasabi rito, kaya itinayo niya ang bahay at tinapos at tinakpan ang bahay ng mga biga at mga tabla na seda. Isahari 6, versikulo 15 hanggang 16. Sabi rito,
Pagkatapos ay itinayo niya ang mga dingding ng bahay sa loob gamit ang mga proa na yari sa seda. Mula sa sahig ng bahay hanggang sa kisame, binalutan niya ng kahoy ang mga dingding sa loob. Binalutan niya ang mga pana na gawa sa kahoy na sipres ang sahig ng bahay. At siya ay nagtayo ng 20 siko sa likurang bahagi sa bahay na may mga busog na yari sa seda. Mula sa hig hanggang kisame, itinayo niya ang mga ito para rito. Sa loob, bilang panloob na santuaryo, maging bilang kabanal-banalang lugar. Kaya Unahari 6, binanggit dito ang tungkol sa ang kabanal-banalan at ang banal na lugar. Tama ba? Ang kabanal-banal na lugar at ang banal na lugar. Ang santuaryong ito ay natatakpan ng mga kahoy. Kaya ito ang mga lugar kung saan ginagamit ang kahoy na sida. Ibig kong sabihin, sa literal na pagsasalita, sa pisikal na pagsasalita, gaya ng sinabi ko, ang kahoy na sida na ito ay tumutubo lamang sa isang partikular na lugar. At ato no, alam mo, ang lugar ng Mediterranean ay kung saan ito ang napakamahal-lumigmig at mainit, hindi ba? Ngunit, sa Lebanon, ang gilid ng bundok, kapag may mga altitude na humigit kumulang 1,000 metro o mga 2,200 metro, kaya isa itong bihirang puno at bihira itong makuha. Ang hirap makuha. Mamahaling material iyon. At gayon din, mayroon itong magandang kalikasan, magandang katangian para sa gusali na gagamiton bilang materyales sa pagtatayo. Kaya maintindihan natin na ito ay ito. Ang mga puno sa seda ay ginagamit sa pagtatayo ng bahay o palasyo o ng templo. At ayon sa pangunahing kasulatan ngayon, makikita natin na hinihiling ng Diyos sa mga tao ng Israel na gamitin din ang mga seda na ito para sa templo ni Jeroboam. Kaya nauna-unaan natin na ang mga punong seda na ito sa Biblia ay ginamit sa iba't ibang okasyon. Kaya ano ang mga kahulugan? Ano ang kahalagahan ng isang seta? Kaya ang pagiging numero 3 ang kahalagahan ng isang seta. Una, ito ang piling puno, sabi ng Biblia. Ito ang pinakapiling puno. Kaya sa Jeremias 22 versikulo 7 sinasabi, sapagkat magtatalaga ako ng mga manguwasak laban sa imo. Bawat isa ay may kanya-kanyang sandata at puputulin nila ang inyong mga piling seda at itatapon ang mga ito sa apoy. Kaya ang seda ay kilala bilang isang piling seda na nangangahulugang may angking ganda, di ba? Ito ang pinakamagandang puno. Ito ang pinakamagandang puno, di ba? Mayroon itong ganoon katangian. Si seda ay isang pinakamapili. Ang seda ang pinakamagandang puno. Tama. Ang seda ang pinakamagandang puno. Ito ang may pinakamaraming kagandahan, di ba? Ang pinaagwapo doon, di ba? At pangalawa, sinasabi ng Biblia na ito ang pinakamataas na puno. Ito ang pinakamataas na puno. Isaias 2, versikulo 13. Isaias 2, versikulo 13. Sinasabi nito, huat ito ay magiging laban sa lahat ng sida ng Lebanon na matayog at nakaangat, laban sa lahat ng ensina ng Basan. Tama? Kaya ang seda na itong ang Lebanon ay kilala bilang napakataas, tama ba? At itinaas. Ito ang pinakamatangkad. Ito ang pinakamataas na puno. Amos 2, versikulo 9. Amos 2, versikulo 9. Gayunmay, ako ang pumuksa sa mga Amorheyo sa harap nila. Bagamat ang kanyang taas ay kasing taas ni Sedas at siya'y malakas na gaya ng baka, winasak ko maging ang kanyang bunga sa itaas at ang kanyang ugat sa ibaba. Dito, muli, ang setup ay ginagamit bilang simbolo upang sukatan o upang simbolohin upang ipahayag ang kadakilaan. Tama ba? Ang babaeng tagabayan o ang kamahalan ng isang bagay. Tama ba? Kamahalan. Bueno, maarang nagtataka kayo kung bakit natin pinag-aaralan ito, hindi ba? Ang seda ang may pinakamaganda kaysa sa loob, at ang pinakamaganda sa sulob.
At si Satanas ay may ganitong kataas-taasan. Gagamiton ko ang salitang kamahalan, di ba? Yun, oh, ang pinakamataas pero ang ibig sabihin noon ay ang kamahalan. Tama ba? Kaya, sino kung tatanungin ko ang may pinakamaganda nitong ano? Sa at sino ang may ganitong kataas-taasan? Sino ang pinakamataas? Si Jesucristo yon, hindi ba? Jesucristo. Ang paglalagay ng puno ay sumisimbolo kay Jesus sa espiritual na paraan, tama ba? Ibig kong sabihin, sa pisikal na anyo, oo, ito ang piling puno at ito ang pinakamataas na puno. Gumit ang ipinahiwatig nito, ang kahulugan nito, ang imilarawan nito ay may kaugnayan kay Hesukristo. Pangatlo, ang kahalagahan ng seda ay ang masaganang paglago. Masaganang paglago. Tama ba? O malakas na paglago? Kung titingnan mo ang awit 92, talata 12, sinasabi nito, ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libanam. Kaya't kapag ito ay umuunlad at kapag ito ay lumago ng maayos, kapag ito ay lumago ng malakas, kapag ito ay lumago ng sagana, ito ay inilalarawan sa kung paano tumubo ang sedro. Kaya sa kabuuan, sa pangkatalahatan, itinuturo nito sa atin na dapat ihayag ng templo ang kabutihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos o ang kayang kasaganaan. Ang seda ay ginagamit para sa templo ng Diyos o hiniling sa mga tao na gamitin ang seda para sa templo ng Diyos, nangangahulugan ito na dapat ihayag ng templo ang kabutihan, kadakilaan at kasaganaan ng Diyos. Siyempre, gaya ng sabi ko, sa pisikal na aspeto nito, dahil maganda ito para sa materyales sa pagtatayo. Oo, maintindihan natin. Dahil mahal at maluho ang material nito, oo, maintindihan namon. Ngunit ang kahulugan nito sa aton, di ba sa espiritual na aspeto, ay bilang templo. Uno, hindi lamang ang pisikal na templo, kundi bilang templo na dapat nating katawanin, dapat nating ihayag ang kabutihan ng Diyos, tama ba? Ang kagandahan ng Diyos at ang kadakilaan ng Diyos, tama ba? At ang kanyang kasaganaan sa ating buhay. Tayo ang templo ng Diyos, ayon sa 1 Corinto 3:9 o talata 16 o 6:19. Kaya dapat tayong mamuhay upang magpatotoo sa kabutihan, kadakilaan at kasaganaan ng ating Ama. Kaya kung tayo ang templo ng Diyos, hindi natin dapat magdulot ng anumang pinsala o pinsala sa mga tao. Pero dapat nating gawin o kahit anong kapaitan sa mga tao, di ba? Ngunit, dapat natong dalhin ang kabutihan, kadakilaan at kasaganaan na ito ng atong Amang Diyos, hindi ba? Kaya, pang-apat, ang malaking numero 4 ay isang aral ng redemptivismo, aral ng mga redemptivista. Kaya, upang maunawaan si Seda, kailangan natong maunawaan ang Ezekiel 17, talata 22 hanggang 23. Mahalaga ito. Ezekiel 17, versikulo 22 hanggang 23. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kukuha rin ako ng isang usbong mula sa matayog na tuktok ng seda at ilalatag ko ito. Puputulin ko ang isang malambot na sanga mula sa tuktok ng mga batang sanga nito at itatanim ko ito sa isang mataas at matayog na bundok. Sa mataas na bundok ng Israel, itatanim ko ito upang ito ay magsanga at mamunga at maging isang maringal na seder. At ang bawat uri ng mga ibon ay mamumugad sa ilalim nito, na mamumugad sa lilim ng mga sanga nito. Kaya ang unang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin ay mayroong isang puno ng cedar. At isang maliit na sanga ang kinuha at itinanim sa isang matahas na bundok. At lumago ito at naging sagana, kaya't ang lahat ng uri ng ibon ay dumarating at gumagawa ng mga silungan doon.
Sa una, ito ay nagpapahiwatig na sa pamamagitan ni Jerubabel, ang seda ay nangangahulugang Jerubabel. Kaya sa pamamagitan ni Jerubabel, paumanhin, ang sanga, isang sanga, ay nangangahulugang Jerubabel. Kaya sa pamamagitan ni Jerubabel, ibabalik ng Diyos ang mga tao ng Israel sa Jerusalem at isasaol sila sa dati nilang kalagayan. Tama ba? Isang maliit na sanga mula sa puno ng seda, tama, ang kinuha at itinanim ito sa bundok ng Israel, tama ba? Kaya ipinapahiwatig nito na sa pamamagitan ni Zerubabel, tama, ibabalik ng Diyos ang mga taong Israel sa Jerusalem at ibabalik sila roon, tama ba? Gayunpaman, mayroong isang ganap na pag-unawa. Sa huli, ipinapahiwatig nito na sa pamamagitan ng Mesiyas, ang Diyos ay magbibigay ng isang kaharian kung saan ang buong sangkatauhan ay darating at magpapahinga sa pamamagitan ng Mesiyas. Kaya sa pagkakataong ito, ang isang maliit na sanga na ito ay sumisimbolo sa Mesiyas. Ang isang maliit na sanga ay sumisimbolo kay Hesukristo. Kaya una sa lahat, tingnan natin ito. Ang sanga ay kinuha mula sa matayog na tuktok, tama ba? At ang salitang Hebreyo para sa mataas ay silid. Nakita mo naman ang Hebreyo diha, di ba? At ang ibig sabihin nito ay matayog, mas mataas o itinaas. Ipinapakita nito ang kadakilaan ng Mesiyas na nangangahulugang ang kabanalan ni Hesukristo. Kaya ang ika-6, ang cedar ay sumisimbolo sa pinakamataas at ang maliit na sanga ay kinuha rin mula sa mataas na cedar. Kaya ito ay sumisimbolo sa kadakilaan ng Mesiyas na siyang kabanalan ni Hesukristo. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay kasama ng Diyos. Si Jesus ay Diyos at si Jesus ay kasama ng Diyos. Pagkatapos, inilarawan si Twig bilang isang maamong bata. Ang salitang Hebreo para sa malambot ay rak. Nangangahulugang malambot, gayon din mahina at mapagkumbaba. Kaya ipinapakita nito ang kahinaan o ang kababaang loob ng Mesiyas. Ang kahinaan ng kapababaang loob ng Mesiyas na siyang pagkatao ni Hesukristo. Diyos si Jesus, tama ba? Si Jesus ay kasama ng Diyos at si Jesus ay Diyos. Ayon kay Juan, isa gaya ng alam natin. Ngunit siya ay dumating sa anyong tao. Siya ay walang hanggang. Siya ay walang hadlang. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ngunit siya ay dumating sa anyong tao na limitado ng panahon at espasyo na nililimitahan ng lahat ng bagay. Siya ang pinakamataas na setup. Ngunit pagkatapos ay kinuha ang punong ito na mahina, na mapagkumbaba, na malambot, na mas malambot. Kaya't nangangahulugan iyan na si Jesus ay naparito sa anyong tao na may limitasyon at may hangganan. Kaya kung titingnan mo ang Juan 1.14, sinasabi nito, at ang sanglibutan ay naging laman at tumahan sa gitna natin at nakita natin ang kaluwalhaitan nito. Kaluwalhaitan gaya ng sa anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang mundo ay naging laman. Ang Diyos ay naging laman. Gaanon dumating si Jesus? At iyon ay inilalarawan sa pamamagitan nito sa Gia 17, talata 22 hanggang 23. Pangalawa, ang makikita natin dito, gayon din ang Isaias 53, talata 2. Isaias 53, talata 2. Sinasabi nito, inilalarawan nito ang tungkol sa anak ng tao. Tama ba? Sinasabi nito sapagkat siya'y lumaki sa harap niya na parang murong usbong at parang ugat sa tuyong lupa. Wala siya'y balingkinitan na anyo o karilagan na dapat naton pagmasdan, ni anyo na dapat naton maakit sa kanya. At pangalawa,
Mula sa Ezekiel 17, versikulo 22 hanggang 23, ang makikita naton ay ang maliit na sanga na ito ay itinanim sa mataas na bundok ng Israel. Ito na, sabi nga, ang maliit na sanga na ito ay kinuha at itinanim sa mataas na bundok ng Israel, hindi ba? Kaya mataas na bundok ng Israel, itatanim ko ito, di ba? Okay. Ayon sa Isayas, Kabanata 40, talata 9, Isayas 40, talata 9, ang mataas na bundok ng Israel ay nangangahulugang Zion o Jerusalem, tama ba? Isaias 40, versikulo 9, sinasabi nito, umakyat ka sa mataas na bundok o Sion na tagapagdala ng mabuting balita. Ilakas mo ang iyong tinig ng may kapangyarihan. O Jerusalem, tagapagdala ng mabuting balita, itaas mo ito, huwag kang matakot. Sabihin ninyo sa mga lungsod ng Huda, narito ang inyong Diyos, di ba? Kaya, ang mataas na bundok ng Israel ay nangangahulugang Sion o Jerusalem. Kaya, kung titingnan mo ang awit 2, talata 6, at kaming taas. Zacarias 8, versikulo 3. Maaari mo itong isulat at basahon sa bahay. Itinuturo nito sa atin na si Jesus ay darating sa bansang Israel at aahon sa Jerusalem. Si Jesus ay darating sa anyong tao at ang bahaging ito ay nagpapahiwatig at nagsasabi sa atin na si Jesus ay darating sa bansang Israel. At maraming beses, lalo na sa linggo ng pagpapakasakit, siya ay umaakyat sa Jerusalem. Patungong Jerusalem. Pangatlo, ang ISC. Sinasabi sa talata 22 hanggang 23, ang maliit na sanga ay nagiging isang maringal na cedar. Ang maliit na sanga ay nagiging isang marangal na cedar. Ang ibig sabot ng maringal na cedar ay niluwalhati. Niluwalhati, tama ba? Estado yan, kondisyon yan, ganda yan, nakabawi na ang lahat, di ba? Ito ay isang marangal na sega. Ipinapahiwatig nito na si Jesus pagkatapos doan sa pagpapako sa krus, sa muling pagkabuhay at sa pag-akyat sa langit ay uupo sa kanan ng Diyos. Si Jesus na kasama ng Diyos ay bubaba sa anyong tao, ngunit pagkatapos dumaan sa pagpapako sa krus, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, sa wakas, siya ay mapupunta sa kanan ng Diyos. Siya ay maibalik sa dati. Magtataglay siya ng maringal na anyo, magkakaroon siya ng maringal na kalagayan o dignidad na ito. Ipinapakita iyan sa pamamagitang ng ekspresyon na ang maliit na sanga ay nagiging isang maringal na kuok. Tama? Ang maliit na sanga ay naging isang maharlikan. Tama. Kaya 1 before. Oo, ayan na. Basahan ko muna mula Pedro hanggang sa 3, talata 22. 1 Pedro 3, versikulo 22. Sinasabi nito, sino ang nasa kanan ng Diyos na umakyat sa langit matapos na ang mga anghel at ang mga kapamahalaan at ang mga kapangyarihan ay napasailanom sa Kanya? At ang mga taga-Pilipos 2, versikulo 8 hanggang 9. Mga taga-Pilipos 2, versikulo 8 hangtod 9. Kaysa iyang pagpakatao, nagpaubos siya og nagmasulundon hangtod sa kamatayan sa krus. Tungod niini, gibayaw siya sa Dios o gihatagan sa ngalan nga labaw sa tanan. Kaya ipinapakita niyan na si Jesus ay mapupunta sa kanan ng Diyos, na ang kanyang kalagayan, ang kanyang maringgal na anyo ay mababawi at maibabalik sa dati. Ama. At pang-apat, sinasabi sa Ezekiel 17, versikulo 22 hanggang 23 na ang mga ibon ay gagawa ng mga pugad. Gagawa ako ng mga pugad doon, di ba? Doon mamumugad.
Doon gagawa ang mga pugad ang lahat ng uri ng ibon. Kaya anong uri? Ano ang mga ibon? Ano ang mga ibon? Ibig kong sabihin, hindi na to pinag-uusapan ang pisikal na aspeto nito. Pinag-usapan natin ang espiritual na bahagi ng espiritual na pag-unawa nitong Ezekiel 17, talata 22 to 23, hindi ba? Kaya ang mga ibon dito, syempre, ang ibig sa buhay ay mga pisikal na ibon, tama ba? Gayunpaman, habang papalapit na tayo sa espiritual na pandama, dapat din natin unawaon ang mga ibon bilang isang espiritual na pandama. Kaya, upang maunawaan ang kahulugan ng mga ibon, dapat nating tingnan ang Ezekiel 31, talata 6. Ezekiel 31, versikulo 6. Sinasabi nito, at ang lahat ng dakilang bansa ay nanirahan sa ilalim ng lilim nito. Kaya, itinuturo sa atin ni Pastor Philip na sa paraang gramatikal, ang talatang ito ay ginamit bilang paghahambing. Kaya lahat ng mga ibon sa langit at lahat ng dakilang mga bansa ay inihambing dito. Kaya ang lahat ng mga ibon ay nangangahulugang lahat ng mga bansa, lahat ng dakilang mga bansa. Ang lahat ng mga ibon ay nangangahulugang lahat ng dakilang mga bansa. Kaya ang ibig sabihin nito ay lahat ng mga bansa at lahat ng tao ay lapit kay Jesus. Si Seda, ang puno, ang ibig kong sabihin, kinuha ang sanga at lumaki itong parang isang marangal na seda, tama ba? At ang maringal na seda na iyon ay sumisimbolo kay Hesus Kristo. At ang lahat ng uri ng ibon ay gagawa ng pugad sa maringal na seda na iyon. 'Di ba? Kaya ito, lahat ng mga ibon ay sumisimbolo sa lahat ng mga bansa, lahat ng tao. Lahat ng tao, tama ba? At papasok sila kay Jesus at matatagpuan nila ang kanilang lugar doon. Tama ba? Kaya lahat ng mga bansa at mga tao ay lapit kay Jesus. Kung titingnan mo ang Zacarias 8, versikulo 22, sinasabi nito, maraming bayan at mga makapangyarihang bansa ang darating upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at upang hilingin ang biyaya ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia, maraming bansa at maraming tao ang lapit kay Hesukristo. Patungo kay Hesukristo. Gayon din kung titingnan mo ang pahayag 11 bersikulo 15, pahayag 11 bersikulo 15, sinasabi nito, at humihip ang ikapitong anghel at may malalakas na tinig na lumitaw sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. Siya ay maghari magpakailanman. Amen? Ang ibig sabihin nito, ang sinasabi nito, ay kapag tumunog ang ikapitong trompeta, ang kaharian ng mundong ito. Tama ba? Ano ang mga kaharian ng mundong ito? Sa panahon ngayon, masasabi nating isa ang Malaysia sa mga kaharian. Tama ba? Isa ang Singapore sa mga bansang iyon, di ba? Hapon, Korea, China, Indonesia, di ba? Sila ang lahat na kaharian ng mundong ito, tama ba? Kaharian ng mundo. Ngunit kapag tumunog ang ikapitong trumpeta, ano ang mangyari? Kaharian ng bansang ito, kaharian ng sanlibutang ito, ang mga bansa ng sanlibutang ito ay babaguhon tungo sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo, kaharian ng ating Diyos. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba dyan? Bansang Malaysia, bansang Singapore, bansang Japan, bansang Indonesia, bansang China, at bansang Korea? Magiging ang kaharian ng atong Panginoon, ang kaharian ng atong Jesucristo, ang kaharian ng atong Diyos Amang Ama. Amen? Amen. Maari natin itong paniwalaan, maari nating sabihin Amen, dahil iyon ang sinasabi ng Biblia, hindi ba? Dahil nakasulat ito sa Biblia, naniniwala akong gagawin ito ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi sa Zacarias 8, versikulo 22, lahat ng mga bansa, lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao ay lalapit kay Hesukristo. Sinasabi sa pahayag 11,
Bersikulo 15, na ang mga bansa at ang kahariang iyon ay babaguhin tungo sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Dalangin ko na sana'y mangyari ang ganitong himala sa lalong madaling panahon upang makita natin ang mahimalang gawa ng Diyos at mapuri natin ang Diyos, maluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapatoo, ang kanyang mahimalang gawain sa lupa. Amen. Tama. Kaya, ang konklusyon para sa nayon ay ang SEDA ay nangangahulugang ang pinakamataas. Tama, ang SEDA ay nangangahulugang pinakamataas. Ama, sa pamamagitan ng Ezekiel 17, talata 22 hanggang 23, nalaman natin ang tungkol diyan. Alam mo na. Ano ang ibig sabihin at kahulugan nito, hindi ba? Kaya ang SEDA ay nangangahulugang pinakamataas. Si Jesus ay si SEDA at si Jesus ang kataas-taasan, hindi ba? Si Jesus ang kataas-taasan. Siyempre, ang ibig kong sabuhin, alam mo, isipon mo kung paano ito magawa. Paano gagawing kataas-taasan si Jesus? Una, siya ang pinakamataas, natural lang, di ba? Ay wala naman tayo kailangan gawin, di ba? Siya ang pinakamataas. Ngunit pangalawa, alam nato nga siya ang kataas-taasan. Sa harap niya, sa paningin niya, anong dapat natong gawin? Hindi naton dapat iangat ang atong mga sarili. Hindi naton dapat iangat ang atong mga sarili sa kanyang harapan. Dapat tayong magpakumbaba, hindi da? Dapat nating ibaba ang ating mga sarili bago ang pinakamataas. Iyan ang tamang paraan para gawin ito, hindi ba? Kapag pumunta ka para makita ang iyong kamahalan, ang iyong hari, tama ba? Kung may pagkakataon ha, ibig kong sabihin, kung isipon mo ang sinaunang panahon, kapag nakikita natin ang ating emperador o hari, lahat tayo ay lumuluhod, tama ba? Ibinababa natin ang ating mga sarili sa harap ng ating kamahalan, tama ba? Kung si Jesus ang kataas-taasan, dapat din nato gawin ang gayon. Dapat nating ibaba ang ating mga sarili. Dapat tayong magpakumbaba sa harap niya. Sinasabi nating alam natin na si Jesus ang kataas-taasan. Sinasabi natin na si Jesus ang sentro. Si Jesus ang pinakamataas, ang kataas-taasan. Gayunpaman, kung itaas natin ang ating sarili sa harap niya, kung itaas natin ang ating sarili, kung itaas natin ang ating sarili, kung luluwalhatiin natin ang ating sarili sa harap ni Hesukristo, sinasabi nating alam nating siya ang kataas-taasan, ngunit hindi natin ito ginagawa. Hindi tayo nagsasanay, hindi natin isinagawa ang ating nalalaman. Tala. Ang aralin ngayon ay nagtuturo sa atin na ang seda ay sumisimbolo kay Hesukristo na siyang kataas-taasan. Kaya naman, sa harap niya, dapat tayong magpakumbaba. Dapat natong ibaba ang atong nga sarili. At iyan ay nakasulat sa Ezekiel 17, versikulo 24. Tandaan, nabasa naton Ezekiel 17, versikulo 22 hanggang 23. Ngayon, sa susunod na talata, sinasabi sa 24, at malalaman ng lahat ng mga punong kahoy sa parang na ako ang Panginoon. Aking ibababa ang mataas na puno, itataas ang mababang puno, tutuyuin ang luntiang puno at payayamanin ang tuyong puno. Ako ang Panginoon? Nagsalita na ako, isasagawa ko ito. Kaya ano ang sinasabi ng Diyos? Anong sinasabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, kung may punong nag-isip na mataas siya, ibababa ko ito. At kung mayroong mababang puno, itataas ko ito. Kung may berdeng puno, tutuyuin ko ito. Kung mayroon mang tuyong puno, aking payamanin ito. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, itataas kita. Ngunit kung iniisip mong ikaw ay mataas at dakila, ibababa kita. Bakit? Dahil ang sida ang pinakamataas. Walay ibang puno na maaaring mas mataas o mas mataas pa kaysa sa seda. Pagkatapos ay si Hesukristo, pagkatapos ay ang ating Diyos. Kaya sa harap ng Diyos, kung itataas natin ang ating mga sarili, ibababa rin tayo ng Diyos. Ngunit, kung magpapakumbaba tayo sa harap niya,
itataas niya tayo. Iyan ang sekreto ng Biblia. Kung ibaba natin ang ating mga sarili, itaas tayong Diyos. Gagawin tayong matagumpay ng Diyos. Gagawin tayo ng Diyos na isang prinsipe. Gagawin tayo og Diyos na mga anak ng Diyos. Pero kung itataas natin ang ating mga sarili, kung iangat natin ang ating mga sarili, kung tayo ay magiging mapagmataas, ibabagsak tayong Diyos. Tama ba? Gayon din ang Isaias 2, versikulo 12 to 13. Isaias 2, versikulo 12 to 13. Sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay magkakaroon ng araw ng pagpaparusa laban sa bawat isa. Sino ang mayabang at matayog? Kung mayroon mang mayabang, kung mayroon mang mayabang, kung mayroon mang nagmamataas, sinasabi ng Diyos na magkakaroon ang Diyos ng araw ng pagtutuos. Laban sa mga taong iyon at laban sa bawat isa na itinaas upang siya ay maging nakabatay. At ito ay laban sa lahat ng sidas ng Libanon na matayog at mataas. Laban sa lahat ng mga puno ng insina ng Basar. Kaya mga kapatid ko, upang palamutian ang templo bilang tamang lugar na kanyang tinatahanan, dapat nating gamitin ang seda. Dapat nating gamiton ang seda sa dekorasyon nito. Dapat nating gamiton ang seda sa pagtatayo ng templong ito. At ang seda ay nangangahulugang Jesus. Ang seda ay sumisimbolo sa ating kapakumbabaan, hindi ba? Ang ating kababaang loob. Kaya kung tunay natong nais na maging isang espiritual na templo, syempre, kailangan natong itayo ang atong sarili kasama si Hesukristo, kasama ang salita ng Diyos, kasama ang salita sa pagtubos. Kasaysayan, ngunit kasabay nito, nangangahulugan ito na kailangan nating magpakumbaba sa harap ng salita ng Diyos, sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay magiging isang buhay na halimbawa, di ba? Ng pagtataas at pagdakila kay Hesukristo sa lahat ng oras sa atong buhay. Kung gayon, masasabi natin tayo ang templong pinalamutian ni Seda, tama ba? Si Jesus na itinaas at tayo ay mapagpakumbaba. At ngayon, naniniwala ako na itinuturo sa aton ng Diyos na iyan ang huwaran ng templo. Iyan ang figura ng templo na nais ng Diyos na tahanan sa kanan. Kaya dalangin ko na sana'y lahat kayo, ikaw at ako, ay maging templong pinalamutian at itinayo ng seder na ito na taglay si Hesukristo bilang kataas-taasan at tayo ay mapagpakumbabang lingkod upang ang templong ito ay maging templong kinalulugdan ng Diyos na tahanan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya kung kayo ang templo ng Diyos, ang Diyos ay sasamahan ninyo. Amen? Ang Diyos ay sasamahan ka. Kahit saan ka magpunta, huwag kang mag-alala. Kahit ano pa man ang mangyari, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay kasama mo. At alagaan ka kalya. Dalangin ko na sana. Oo, naway mabigyan ng ganitong pagpapala ang lahat ng mga taong sasali at makikinig sa salita ng Diyos ngayong gabi.